So, yun guys. Storytelling tayo. So, noong Thursday, dapat it's supposed to be follow-up check-up ko na kasi matatapos na yung sick leave ko. And bumabagyo yun. So, pinilit namin kasi nga, ihi ako ng ihi. Every seconds na siya and masakit na So, tapos nanginig pa tigas na ng tiyan ko. So, we decided na mag-Manila at ituloy yung check-up ko with the OB. And close pala kasi sabi, all government offices na non-vital ay sarado. Eh, syempre, clinic yon or doctor ko yon. Ang clinic niya is a hospital. So, vital yon. Hindi yun non-vital. And close, guys, close. So, close yon. And then, pumunta ako sa SNM dun sa office ng supervisor namin. And sabi, punta daw ako sa OBER. So, pumunta ako sa OBER. They check yung mga list ko ng BP ko, ng mga nakaraan. And sugar. Sugar ko normal, BP ko nag-elevate. And they decided na i-re-admit ako. And guys, again, hindi kami ready ng partner ko. And may nakikita silang pattern na humihilot talaga yung chat ko. And they want me to re-admit kasi gusto nilang malaman kung okay si baby sa loob. So, na-re-admit ako. And again, hiwalay na naman kami ni Habi. So, yung partner ko nandun sa infirmary, siya mag-isa. And ako, nasa DR ako ng ilang araw. 3 days yata, 2 days. Kami hindi magkasama. And they allowed my phone. Kasi nga, gusto ko kausap ko yung family ko, yung partner ko. So, yun. So, July 28, bumalik na yung OB ko from Bicol. And she decided na i-CS na ako. And I'm not ready that time, guys. First time ko ma-CS. And yun, no choice. Na-CS ako, guys. 30 minutes lang. Wala pang 1 hour. So, July 28, 8:21 p.m., baby's out. So, lumabas na si baby noon. Yung iyak niya is malakas. And kailangan niya lang talagang maniko, may incubator kasi sobrang liit ni baby, and kailangan niya pa ng mga nutrients and everything. So, ngayon, and ngayon nagmamassage and nag-express ako para lumakas yung supply ng breast milk ko para maibigay ko kay baby. So, yun. And okay naman siya so far sa NICU. Na x-ray siya, may nakitang pneumonia, pero inaagapan na nila. So, yun, lumalaban si baby. Worth it. For me, as a new CS mom, worth it yung sakit na naramdaman namin mga CS mother. Mother? CS mom. Kasi, basta marinig lang namin na umiyak at healthy si baby. Worth it yung sakit. So, ngayon, medyo makati siya na mahapde. So, nakakalakad naman na ako. At kung ano na nakakain ko mga B. So, yung iba nagtataka, ang bilis ko daw maka-recover. Kala nyo lang yun. Pinapatatag ko lang yung sarili ko, pero mahirap. Kasi ang sakit, naiiyak na lang ako. And, suddenly, sabi nga nila, totoo pala yun, nagiging makakalimutin. It is because of anesthesia yata, epekto ng anesthesia, nagiging makalimutin. And, nagiging melodramatic ako. Alam mo yun, out of nowhere, naiiyak ako, one of these days. Baka baby blues or postpartum depression. So, ayokong paalam sa partner ko, pero baka makita nito, syempre, titiktok to eh. So, yun. Any advice mga mother na CS? Kung nararanasan nyo rin ba yung all of a sudden, iiyak ka nang hindi mo lang alam. Diba? Parang bigla ka na lang mag-breakdown. So, yun. Fight lang. Good morning, mami. 6:46 na. Tuesday, August 5. Ayan. Bagong simula. So, si Habi, nagsimula na siyang pumasok today. And ako is bed rest. So, minimum lang yung activity ko. Dahil nga yung sugat ko. Eh, medyo ngayon ay humahapdi. And I don't know why. So, nakainom na ako dyan. Forfane, tsaka Cephalexin. And then, maya-maya, tatayo ako para magtimpla ng aking Milo, hot choco. And magpapump ulit ako, magmamassage at express ulit ako para mas lalong lumakas yung gatas, pinoproduce na gatas ng aking breast. And mag-wound cleaning lang ako mga beshi. So, ayun lang. Mag-breakfast na rin ako. So, minimum breakfast lang siguro ko. So, anyway, ingat-ingat kayo dyan. Ayan, sobrang araw dito. Ayan, ganito lang ako makahiga, hindi pa ako pwedeng tumagilid. Uncomfortable pa for me na magtagilid-tagilid. So, talagang flat on bed talaga ako, literal na. Yun lang yung kaya kong gawin sa kama. So, ayun lang guys. Mamaya na ako mag-storytelling sa inyo what happened. All in all,
And yung experience ko as a first time cesarean mom, kasi nga sa dalawang anak ko, never ako na cesarean, it's normal delivery nga, sabi ko nga. So anyway, kain muna tayo breakfast. Good morning, guys! It's 7:20 in the morning. I'm not feeling well. Inuubo ang lola nyo. So, it's Wednesday, August 7. Ilang tulog na lang? Birthday na ng aking panganay. August 7 na nun? August 6 pala. August 6. Binoto na tong si Kuya Nathan. Oh. Bukas birthday ko na. Birthday niya na. Sa 8 pa? 7 eh, bukas eh. Sa Friday pa? Friday. Kailan ba? 7? Ay, bukas na. 7 nga pala. 7! Sino si 8? Wala. Birthday na ni Kuya bukas. Binata na. Sabi nila, bata pa daw 11. Yeah. Bata pa daw 11. 11 na. 11 years old na. 11 years old na si Pokongkong. Hindi na rin. Gusto na magpatuli. Breakfast na tayo, guys. Yung niluto ko kahapon na ginatang, Bicol Express. Bicol Express. Pero pinaghalo ko yung chicken meat and then pork meat. Si Bunso, si EJ, pumasok na. Pati si Habi, pumasok na rin. So, tatlo na lang kami dito. Pero mamaya, susunduin siya. Ihatid siya sa school ni Habi Licious. Tapos susunduin naman si Bunso. So, yan. Bago siya mag-basketball. May laro daw ng basketball sa kanila. So, bukas na pala ang birthday mo, no? Ay, may handa siyang spaghetti. Pakainin mo yung kaklase mong binubuli ka. Ayoko. So, yan guys. Ngayon, humahapdi yung aking tahe. Kagabi pa. Dahil dinaanan ng aming poodle. Na si Polo. Ang aking sugat. And then, naubusan na rin ako ng tramadol. And wala naman ako mautusan dito. At sira ang motor. Wala rin budget na. Zero budget. So, ayun. Ayun guys. So, anyway, ayan. Birthday niya na bukas. So, yan. Kakain muna ako. Tapos, minom na ako ng ferrosulfate, cefalexin. So, vitamins na lang. And then, yung metoprolol pala, minom na rin ako. So, ang dami kong nung malaman kong hypertension ako, losartan and amlodipine. Tapos, napalitan niya ng cardavilol, tapos amlodipine. Ngayon, metoprolol, tapos amlodipine. So, yan. Pero nung nabuntis ako, methyl-dopa or nifedipine ang iniinom ko. Walang amlodipine, walang kahit ano. Pero ngayon, metoprolol at saka amlodipine. Kasi nga, may hypertension tayo na 3rd level na. Super risky daw. So, yun. Ayan, kakain muna ako ng breakfast. Iinom ako ng hot chocolate. Sprinkle on the top of malunggay capsule. And then, magpapump tayo, guys. I need to massage my breast and then express tayo ng milk. Para kay Bunso, syempre, para maibigay ko na rin sa Nico ng Monday. Kailangan Monday, malakas na ang ating supply ng gatas. Sabi mo susunod si Bunso mamaya. Bunso EJ yun eh. Middle child. Si Kuya EJ. Sige, si Kuya EJ. Middle Dahil si child. Baby Shandel is nasa Nico pa, guys. If you wonder, sino si Shandel? Ayan, guys, nanganak na ako via CS. Ako, tinaturo mo ako si Shani. Kasi Shandol. Kasi Shandol. Sabay. Yan, guys, kain tayo. Ayan, kain tayo. Kain muna ako, guys. Maalo lang yung aso ng kapitbahay namin. Hindi ko alam. May nakikita ba? May mamamatay. May mga kasabihan eh. Masama talaga yung pakiramdam ko, guys. And parang lalag natin. Tapos yung upo ko may problema. So, for today's video, tayo ay nakiga lang. Tulog-tulog. Yun lang kaya natin gawin. And, iniiwasan kong umpo ng umupo. Especially, ako yung hika. Medyo mainit-init ako ngayon, guys. Hirap ng C-section, yun lang. Sobrang, yung daming bawal pang gawin for so many weeks. Kasi kahit tuyo na yung stitches natin outside, it's still fresh inside. So, pwede yung layers na yan bumuka. Kung hindi man bumuka yung labas, sa loob, mayroon possibilities na hindi natin namamalayan. Ayan guys, pabili ako ng 3 pancit canton, calamansi flavor. Ito yan yung tinatago kong CD Oliver spread. Favorite ko. Gardenia. Siyempre, birthday niya eh. So, umalis na si Habi, bumalik na siya sa trabaho, nahatid niya na si Kuya, Nathan, at si Kuya J.A. dito na. So, magmamerienda lang kami, guys. Magmerienda lang kami.
Tayo mo ice cream. Hindi, kala ko wala. Siyempre. Ha? Siyempre, kala ko wala. Ay, si Manang. Mag-tipla ng iced tea. Kami ay manonood na. Anong mapapanood sa TV? Ayan, so 2:15 pa lang. Sobrang dilim na, guys. Mukhang uulan na naman ng pak na pak. Out na ni Habi pala kaninang alas 2. So, malamang nagbabasketball na yun. Ayan. Ganito lang ako nakahiga, guys. Tapos, ayan. Itong old binder yung ginagamit ko pag nakahiga lang ako. Tapos pag aalis, yung binder na from TikTok yung ginagamit ko. Ayan, pag nasa bahay lang. Tapos, ayan yung bantay ko. Puro cellphone. Ayan. Tapos may paa. Malapit na rin ng birthday niya. Bukas birthday ng kuya Nita niya. Siya birthday niya sa 21. So, dapat may pera na kami ng 21. Yan. Nagkasabay-sabay kasi yung mga gastusin. Yung gastusin ko sa diaper. Tapos yung mga gamot ko pa nung buntis ako. Tapos ngayong na C-section ako. Ang dami ko rin gamot. Yung ferrosulfate tsaka multivitamins is patuloy pa rin. Tapos may amlodipine ako, metoprolol. Tapos, Cefalexin. Ayun, yung antibiotic na yun. Tapos, and then, yung tramadol for pain. So, diba, ang dami ko din tinitake. Tapos, yung mga diaper ko naka-antabay kasi ngayon nag-stop yung bleeding ng vaginal bleeding ko. So, sa JJ ko, tahimik naman. Tapos, yung stitches ko, medyo mahapdi siya na parang may tumutusok-tusok. Hindi ko nga alam kung yung stitches talagang yung, yung surgical tape na ginagamit natin. So, kasi pag naiipit siya ng binder, may tumutusok-tusok. May tingling sensation. So, yan. Nakiga lang ako dito. Mamaya magpapump ako. So, yun lang. So, anyway, guys. Samahan niyo ako sa aking C-section mommy journey. So, nagpapahinga pa lang ako. Ilang days pa lang naman kasi so sariwa pa talaga yung sugat ko. Kaya medyo ingat-ingat ako sa pagtawa, sa pag-ubo. Tapos, yung pagtayo ko dito. Nakakaubo kasi naiipit yung leeg ko, girl. Oh. So, anyway, yun lang. Okay, guys. So, hindi natuloy yung mister ko mag-basketball dahil umulan ng malakas. Yes! Pauwi na siya. Kapaulan na lang daw siya. So, yung uniform niya kailangan matuyo bukas. Hi! So, anyway, umulan ng malakas at hangin. Hi! Hi daw. Hi! Hi! Yan. So, nasa mabalakad pa siya. So, hintayin ko siya. Salabukin ko ng masigabong palapakan. At di siya tuloy sa basketball. Lungkot yarn? Lungkot? Ito, nilalaro na to. Grow a garden. Yung mga addict sa Roblox. So, hintayin ko siya. Sabi niya kasi, susungaban niya na daw yung malakas na ulan para makauwi at mapatuyo niya yung pants niya. Kasi isa lang yung pants niya, hindi bumili. Sabi ko sa kanya, bumili na siya na kahit dalawa. Diba? Ang hirap naman ko isa lang ang mga mister talaga natin, no? Gusto nila, susutin pa yan hanggang bukas, hanggat hindi na mamaho. Diba? Hanggang 3 days yon yung pants niyang yon. Tapos, lalaban na yun ng gabi, pa-dryer, tapos tututukan ng overnight ng electric fan para matuyo. So, hihintayin ko siya. Mag-charge muna ako, guys, kasi malalobat na tong cellphone ko. So, tayo. Good morning, guys. It's Thursday, August 7. Birthday na ni Kuya Nathan. So, mamaya, pupunta dito sa Pampanga yung parents ko. Kasi maghahanda kami sa school. Simpleng handa lang. May paluto lang si mama ng spaghetti dun sa canteen sa school. And then, bumili lang kami ng mga fudgy bar. And then, yung mga sesto. Ganun lang. So, 5:18 a.m. na. Malis na si Habi. Nag-work na. At tayo naman, si Inday, ay mamilo lang. Kasi tayo ay mag-i-start na mag-pump. Yes, habang umiinom ako ng Milo, magpapump tayo para meron tayong maipadalang breast milk kay baby sa Nico tomorrow. Kasi kailangan na daw yung caffeine citrate. So, yung caffeine citrate via Victory, andyan na daw sa Dao branch or sa Dao terminal. So, kukunin ni Habi mamaya pag may free time siya. Kasi hindi na naman ako makakalahis. Una, ang tahi bells. Tapos, yung motor ko is flat, sira yung gulong. So, bukas, titiisin natin ang mahapding tahe. Sasamahan tayo ng panganay ko. Sasamahan ako ng panganay ko pumunta ng Jose Reyes para ihatid yung gamot sa Nico at para madaanan ko na rin si baby pa makita ko. Kahit masakit ang aking tahi,
Kailangan nating tiisin mga B. I have to. So, anyway, I'm gonna get up at mamilo na tayo. Let's pump. Hindi pa naman siya matigas. Kasi konting milk pa lang yung napoproduce ng breast ko. Yan. Relactation ang tawag dun, guys. Kasi nag-lactation na ako before. Nag-breastfeeding ako sa pangalawa ko until 5 months siya. Tapos tumigil na kasi nga may trabaho ako that time. So, yun. Let's go. Yan, guys. 5:51 na. So, nag-start na ang pumping. Level 9 express. Tapos, 8 minutes. So, gamit ko yung Dr. Isla EB11. Yan. Tapos, yung panganay ko, ayan, nag-iingay na with the dogs. Yung katulong namin na Maladonia, ando sa labas. With the attitude. Diba? Yan. Hindi pa kami nag-move actually doon sa apartment kasi madumi pa, tapos ang dami pang i-fix. And gusto ko kasi pag nag-move kami doon, kumpleto na yung mga gamit namin doon. And then, andun na si baby. Kasi kung nandun lang ako mag-isa, syempre yung bunso ko maglalaro yun sa labas, tapos yung mister ko ay magtatrabaho. Pag isa lang ako doon, super boring. Una, walang TV, walang internet and everything. And bahay ko naman to, may karapatan naman ako mag-stay dito. Diba? Attitude. And today, birthday ng panganay ko. Ilang taong ka na? Ha? 11 years old na daw, pero pabebe pa siya. Pabebe. So, yeah. Nagpapump lang ako with hot choco na binudburan ko ng malunggay powder. Yan. So, 9 minutes pa lang to. So, magta 20 minutes tayo both boobs. And then, magre-rest tayo ng 10 or 15 minutes. And then, magpapump ulit tayo. Para may maipadala tayo kahit 3 pouch lang ng breast milk kay baby sa Nico sa Manila. Syempre, magmamanila kami bukas. Kasi ihatid ko yung caffeine citrate. Kasi hindi doon hinatid, dito hinatid. Diyos ko. Yan. So, kailan kasi daw ng caffeine citrate ni baby para maging healthy ang lungs. Tapos, syempre, yung breastfeed natin, breast milk pala, feed tuloy. Hindi pa yata kasi pwedeng skin to skin si baby kasi sobrang liit niya talaga. As in, super liit niya. Walang gatas yun, nak. Gusto niya daw i-try yung pump kasi baka daw may lumabas na gatas sa dede niya. Only girls lang, nak. So, yun lang, guys. Magpa-pump lang ako. Yeah, tapos bibisitin natin yung ano natin. Yung yaya natin ma-attitude. Yan. Mga asar tayo ngayong umaga. So, nalobat ang aking Dr. Isla. So, I'm gonna charge this one first. So, nasa 19 minutes na ako. 1 minutes na lang. Di pa naubos. So, ito lang yung nalikom ko sa right boobs ko. So, like what I said, balik 0 yung milk ko kasi. So, balik tayo, kakemerotan. So, anyway, storytelling tayo. At ba't ako nanganak at 7 months ng super bonggang-bonggang aga. At syempre, na CS tayo. Wala namang normal delivery yata ng preterm. Lahat naman na CS. So, anyway, ito ang aking experience at ang aking nararamdaman at all. Pero, i-charge ko muna siya. Okay? Wait, I'll be back. So, may ganito yung free ng Dr. Isla. And kasi masayang yung maliit na milk na to. I will preserve. Pero dadagdagan natin yan later on. Pero okay, guys. Yes, na. Okay guys, so fully charged na ang aking Dr. Isla. Sa left breast naman tayo magpa-pump. Ayan. Ito si Kuya Nita na panganay ko, the birthday boy! Birthday niya ngayon, kaya dapat behave siya. Diba? So, yan. Magpa-pump lang ako.
So, ayan, ngayon ko lang kasi na-check yung email ko. Hindi naman kasi ako lagi nag-check ng email ko. And I saw the second notice ko sa ospital. Kung saan ako nagtatrabaho at nanganak. Girl, second notice. Alam naman nilang na-admit ako. So, dapat, automatic na yon. Kailangan ko pa ba mag-report? Eh, nasi DR ako nun. Paano ako magre-report? 'Di ba? And then, yung asawa ko, pinakuha ko sa SNM sa supervisor office ng sick form. And then, kinuha ng doktor yon. So, bahala na sila, di ba? Kailangan, problemahin ko pa ba? Kinuha na nga ng doktor. So, obligado ng doktor na ibigay sa SNM or sa HR yung sick form ko. Di ba? Hindi na kami nagkanda o gaga. Ay, ako, Diyos ko. Kasi late lang yun. Andito kami sa loob ng linggo, guys. Ang tagal lumabas ng mga nurse tsaka ng doktor. Hindi pa nila sabihin kung may papabili or wala. Para makauwi na kami ng Pampanga. Yung panganay ko. Si birthday boy. Antok na antok. Ang tagal. Sobra. Andito kami sa loob ng linggo kasi nga empleyado ko, guys, ng ospital. Pero ang tagal. Grabe. Good morning, guys. Kakaalis lang ni Habi. 4:58 a.m. na. Sabado, August 9. So, morning or madaling araw session tayo. Pumping session. Try natin kung mas marami ngayon tayo magpapump kaysa kahapon. Kasi konti lang talaga yung pumasok. Anyway, ayan. Pumping session tayo. So, manonood lang ako ng YouTube para nalilibang ako habang ako ay nagpa-pump. So, mas marami ako nakuha kasi kagabi sa pumping, sa manual pumping kesa sa automatic. So, nagtataka ako kasi yung automatic ko, yung na Dr. Island na AB11 is malakas siya mag-pumping. Level 9 siya, ha. Level 9 expressing. Okay. 4 minutes pa lang. Minsan, konting patak pa lang ang meron sa bottle. Pero dito sa pumping kasi is napuro niya yung ilalim. So, I mean yung medyo mas marami ako na-express na milk kahapon or kagabi dito sa manual. Mas marami ako nakuha dito sa manual. Dito sa left ko, mas maraming laman. Okay, so tatry natin ngayon kung marami tayong makuha sa manual ngayon. So, yun. Anyway, Dr. Island EB11 pala yun. Gamit-gamit ko na automatic or electric pump. So, yun. Sobrang lakas ng suction niya, pero lumalaki lang yung nipples ko, guys, pero wala siya masyadong napapump. So, siguro pag lumakas na talaga yung daloy ng milk ko, so mag-hand expressing muna ako or hand massage para i-ready ko siya for pumping. So, yan, kitang-kita ko dyan sa labas na yan kasi gabi. Tapos, madilim sa labas, bukas yung ilaw. So, kitang-kita ko, guys, dyan pag may dumaan. Or may sumisilip. Yan. Silipin all you want. So, alas 4 pa lang kasi. So, mga kapitbahay namin hangover. Kasi around 12:30 a.m. sila tumigil magkanta at inuman. So, meron ako dito. Guys, hindi totoo na pag malamig o sobrang lamig ang iniinom yung tubig, hindi na kayo magkakaroon ng gatas or hindi na or uurong yung gatas. Hindi po totoo yan. Mainit, warm, or sobrang lamig na tubig ang inumin mo, it doesn't matter. As long as hindi ka dehydrate. So, yun. So, yun lang. Papampo na ako, guys.